Umabot na sa mahigit 200 katao ang nahuhuli ng Philippine National Police na lumabag sa ipinatutupad na gun ban sa bansa. Yan ang tinutukan ng aming kasamang si Waywaya Macalma live via phone pad. Princess, umabot na sa 250 katao ang nahuli ng Philippine National Police mula nang ipatupad nila ang gun ban sa bansa. Ayon sa pinakahuling datos ng PNP, 238 dito ay mga sibilyan na kanilang nahuli. 2 rito ay pulis, 3 naman mula sa opisyal ng gobyerno na iniluklok ng bayan, 3 mula sa hanay ng BJMP, 2 security guard, 1 CAFBU, 1 mula sa ibang law enforcement agency at 1 foreign national. Kinilala naman ang 2 pulis na sina PO1 Marvin Granada at PO1 Michael Chan Tabarango na parehong nakatalaga sa Regional Personnel Holding and Accounting Unit o PHAU sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City, habang 154 naman ang nakumpiskang mga baril ng PNP. 734 naman ang mga napuli nilang o nakumpiska nilang deadly weapons at 7 rito ay mga replikang armas o baril, 9 na granada, higit 700 naman ang mga nakumpiska nilang ammunition at 1 explosive. Ayon kay Police Chief Superintendent Wilden Mayor, ang tagapagsalita ng Philippine National Police, ang mga nahuli ay sa kanilang isinagawang checkpoint sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito ay ang pinakabagong datos na inilabas na nila na kung saan January 10 nila sinimulan ipatupad ang gun ban dahil na din sa nalalapit na halalan. Pero ito ay magtatagal lamang hanggang June 8, ilang linggo bago matapos ang eleksyon. Kaya naman muling pinaalala ng liderato ng pulisya na kahit sino man ang maging maging mga law enforcer o sundalo ay hindi maaaring magdala ng baril lalo't hindi sila naka-duty. Samantala, ginunitang ngayon ng PNP CIDG o Criminal Investigation and Detection Group ang kanilang ika-68 founding anniversary na ginanap kanina sa Campo Crame sa conference room ng CIDG. Imbitado sa kanilang anibersaryo si Attorney Claro Arellano, ang Prosecutor General ng Department of Justice, bilang guest of honor at speaker. Binigyan naman ng parangal ang ilang kawani ng CIDG at maging mga civilian employees na kung saan sila ay nagbigay ng malaking kontribusyon sa CIDG. Nagpasalamat ang kanilang hepe na si Police Director Victor Leona sa lahat ng mga kawani ng CIDG sa kanilang dedikasyon at profesional habang kanilang ginagawa ang kanilang mandato na kung saan dahil sa kanila ang kanilang organisasyon ay isa sa mga nirerespeto sa hanay ng Philippine National Police. Samantala, Princess, maaaring magreklamo ang isinumulag na dating INC member na si Lowell Menorca kung sa palagay niya ay ang paglabag sa police operation procedure sa ginawang pag-aresto sa kanya para sa kasong libel kaninang umaga. Paliwanag ni Mayor na malayang makakapagreklamo ang panig ni Menorca lalo't kung totooan niya ang kanyang sinabi na nakasibilyan umano ang humuli sa kanya kaninang umaga sa Maynila. Dapat din niya na kailangan nakasuot ng uniforme ang mga pulis habang ipinapakita ang warrant of arrest at sinasabi ang Miranda rights. Dagdag pa ni Mayor kung ang umaresto ay nakasibilyan at may bit-bit pang baril, maaari niya itong questionin sa gitna nga na umiiral na COMELEC gun ban. Kaya naman maaring maharap sa kasong administratibo o violation on police operational procedure ang isang pulis. Habang papunta kasi si Menorca sa korte para sa pagdinig ng kanyang kaso ay mga umano'y nakasibilyan na pulis ang nais siyang arestuhin na umabot pa sa 2 oras ang naganap na standoff sa Maynila kaninang umaga. At yan muna pinakalitas, ako si Waywaya Macalma para sa Telebisyon ng Bayan.